Dahil napakamahal ng butter, pwede bang hindi na lang butter ang gamitin sa baking? Pwede bang butter blend or margarine na lang? Masarap pa rin ba? Malaki ba talaga yung diferensya? Let's put it to the test to find out. Actually, na-shock ako sa resulta. As you can see, pagdating sa itsura, halos walang pagkakaiba. Medyo mas nag-spread out lang ng konting-konti yung ginamitan ng butter blend at margarine. Pagdating naman sa texture, dito may kapansin-pansin na pagkakaiba ang ginamitan ng butter at butter blend. Mas chewy at mas may crunch sa edges yung ginamitan ng butter. Pero ito ang nakakagulat. Yung ginamitan ng margarine ay halos kaparehas lang ng texture nung ginamitan ng butter. Ganun pa man, malalaman mo talaga kung ano yung gawa sa real butter dahil sa amoy at lasa. May kakaibang amoy at lasa kasi yung butter blend at margarine, lalo na sa butter blend. Na-overpower nga nito yung lasa ng buong cookie at medyo nakaka-turn off. Ito yung artificial butter flavoring na nilalagay nila. Sa margarine, mas subtle ito. So, in conclusion, mas okay pa palang ipang-substitute ang margarine sa butter at mas mura pa. Ang tanong ko lang, may margarine kaya na walang artificial flavor? At ganito pa rin kaya ang magiging resulta kung mamahaling butter at butter blend ang gagamitin natin? Make sure to follow dahil sasagutin natin yan sa mga susunod na kitchen experiments dito sa Leslie's Test Kitchen. Make sure to follow dahil sasagutin natin yan sa mga susunod na kitchen experiments dito sa Leslie's Test Kitchen.